alam na alam niya. Buhay po bang Diyos? At sa nang pawang katotohanan, mga mahal ko, kaya nga, ikaw tao, wala kang may tatago sa Ama. Wala kang may lilihim sa Kanya. At di mo na marapat sambitin pa, kilala ko ng Diyos at ang Kristo. Sapagkat alam niya, alam ng Ama. Alam niya, yan ang tuturan ko sa inyo, ng lahat ng anak niya, may pagkilala na sa Kanya. Alam din niya, alam ko rin, ang di paganap na kumikilala. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Si Constancia di niya batid. Si Constancia di niya nasilip. Si Constancia di niya narinig. Si Constancia di niya nakita. Kundi si Constancia ay ginagamit. Subalit kung wala si bibig ni Constancia, wala rin si Espiritu na nangusap sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko po sa mga kapatid ko, ay siguro ka ako maghaplos na. Dahil hapon na po naiinip na yung iba, gusto nang magsiuwi. Subalit, alin po ba ang mas masarap sa inyo? Yung hinaplos kayo o nakarinig kayo ng mensahe? Salamat po sa inyong nakaririnig. Salamat po sa inyong nakakaunawa. Salamat sa inyong tumatanggap. Paano yung wala? Diba? Kapag Nazareno ka, sino nagsuot ng Nazareno? Si Apo. Si Apo. Kaya mo bang sundin yung ginawa niya? Kaya ka nagsusuot niyan? Mabuti naman. Makaya mo nawa. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May kukwento po ako sa inyo. Naganap ito sa buhay ko. Hiningi ko ng kapatawaran at tinanong ko sa Panginoon kung kasalanan yon. Kasi po nung ako po ay may toxic goiter, kasalukuyan po ako nagpapagamot sa UST noon. Subalit, sabi ng aking inda, may manggagamot daw. Di po ako'y nagpagamot. Ang sabi sa akin, magsuot ako ng Nazareno. Ako po kung minsan nagsisimba ng Quiapo, hindi nakasuot ng Nazareno. Kung ano yung suot kong paluwas, dadaan ako. Tsaka para pong, hindi ako mapakali. Hindi naman bukal sa loob ko Sabi ko, ayoko naman yung Nazareno. Kasi po bestida. Mahilig po ako sa pantalon kasi pangit ang binti ko. Hindi po sa totoo lang po. Ano po? Ngayon po. Kasi po ang bestida, hindi ka pwedeng pakaang-kaang. Yung pantalon, pagka sumukbang ka, wala kayo iniisip na baka nakalilis ka. Hindi po ba? O dili kaya, ako po kasi umaakyat ng LRT. Nakabistida ka, umaakyat ka ng LRT, may mga kasunod ka. Di masisilipan ka. Di man po ako mapag-short. Kasi po ay mainit. Ano po? Di kaya, pagka naka-short ka, tapos hindi po siyempre ako magsusot ng ganyan dahil pa sexy pa ako noon kaya kahit na yung Nazareno, binibili ko yung fitting baga. Naghahanap ako ng mga ready-made na fitting dahil itatali mo yung ganyan. Wala kang tali, ngayon po. Sabi ko, para kung dinadaya ang sarili ko. Nagsusuot ako, sumusunod lang ako sa nagsabi sa akin, kasalanan po ba yung Panginoon? Nagsimba ako ng Quiapo, Panginoon, patawarin mo po ako. Kung kasalanan ko po ay ayaw ko po talaga damit lamang po yun, basta yung puso ko po, binabasa mo, di po ba? Sabi ko, hanggang sa nakalipas na po, hindi na ako nagsusot. Nakapanaginip po ako ngayon. Nasa dagat daw kami na nakasarenong lahat.
Ay, Diyos ko po ako, Panginoon ko, galit po ba kayo sa akin? Ba't po nakasareno, yung mga nakikita ko? Di, sa madaling salita po, kahit na naginip akong ganyan, binalot ko na po yung damit ko, pati yung pamikis, binalot ko na. Sabi ko, basta ginagalang kita, pero talagang di ko kaya Talagang di ko po kaya. Ngayon, iba naman ang napanaginip ko. Ang napanaginip ko naman, siya. Salamat po sa iyo. Nakaganyan siya, at pagkatapos ay, yung po bang sarte ng tawag, yung parang kupita, yung pitsil po na, silver baga, silver, hindi po gold, silver. Binuhusan ako sa ulo, sabi niya, mula ulo hanggang talampakan anak, magaling ka na. Aba, nung pina-check up po ako, wala akong toxic goiter. Aba, kaya, napatunayan ko, hindi sa tamit pala ako gagaling. Kaya po, salamat po sa iyo, Panginoon. Ba't po pinapanaginip mo po ang mga nakasareno? Nasareno pala, nasareno. Kasi daw po, wag po kayo magagalit ha. Sinambit lang po sa akin yun. Ngayon po ay pinatututuhanan niya. Kasi anak, maraming mga nakasuot ng nasareno. Kasi damit ko yun Nazareno. Bago ako namatay, bago ako pinako sa krus, Nazareno ang suot ko. Mga naka-Nazareno, nagmumura. Ha? Buhay pa ba ang Diyos? Buhay pa ba ang Diyos? Buhay pa ba ang Diyos? Kaya, sabi ko, ay, ayaw ko na ng Nazareno. Kasi, sabi, bakit ang dami? Sabi ko, Panginoon, bakit po ang daming naka-Nazarenong damit sa dagat? Yan anak ang katotohanan. Kahit nakasuot sila ng Nazareno, nalulumod ang kanilang kaluluwa. Huwag ka magagalit ha, baka murahin mo ako paglabas. Buhay pa ba ang Diyos? Kasi, pagka nagwangis ka sa damit ng Kristo, kailangang tularan mo, ba't sinuot niya yan? Kaya nakasuot siya ng pulpura, pulpura po yan kulay pulpura. Bakit po? Yaon ay nang ang Kristo ay nakabilot na pulpurang damit nang hinarap kay Pilato at kinasuhan ng maraming kasalanan. Wala namang kasalanan. Ikaw ba, pag pinaratangan ka, di ka magagalit? Talaga? Oo. Ganon si Kristo. Dahil nakasuot ng purpura, pinaratangan, sabi niya lang, tama, hindi ka pa matumatama, hindi ka pa tinamaan, ganante ka na. Pinalo si Concheng. Ilang taong ka na? 72. Sinang 9. Nazareno ka nga. Kaya lamang, tinuro sa inyo yon. Nasa buhay ba? Nasa buhay? Nasa buhay. Aminado ka pala, no? Magandang maga. Buhay po mga Diyos! Kaya, kapag tumanggap ka, halimbawa, sinabi, magsuot ka ng ganito at ganyan. Alam niyo po, mga minamahal, maganda ang may panata. Maganda ang may bukasyon. Maganda ang may misyon. Kaya lang, mahirap ang sumusumpa. Totoo po ba yan? Kapag nagsuot ka niyan, nakipagtotoo ka kay Kristo. Nakikipagtotoo ka ba? Ay, huwag ka magagalit, baka umuwi ka na. Diyan ka lang ha. Diyan ka lang talaga. Sige. Paganda muna tayo. Kasi pag nakasareno, sareno na lang. Nasareno dapat.
Sa damit ba makikita yung katapatan sa pananampalataya? Subalit maganda kapag natupad mo, purihin mo ang Ama kapag nakatalima ka, pasalamatan mo siya kung ganap ka, sapagkat sa damit mo'y nadarama mo ang Diyos na umiibig sa iyo, tulad ni Conching, damang-dama niya ang buhay na divine mercy. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Kaya mga mahal, kapag may uniforme, ibig sabihin sa opisina, halimbawa ay sa janitor, lahat. Kapag may uniforme, may kaukulan, ba't naka-uniforme ka? Kapag nag-uniforme ka bilang alagad, ano ang dapat mong ginagampanan? Diba ang gampanin bilang alagad? Kaya, ang isang alagad, kapag may nakakitang hindi maganda ang ginagawa, sasabihin, yan ba ang alagad? Ni Kunche? Ni Apo Kunche? Kaya, yung nagpapakatotoo na dadamay, ano po? Pero dapat ba yun? Dapat ba yun? Hindi. Sapagkat ng panahon ng Kristo, kahit sinong nanakit sa Kanya, hindi pinahamak ang isa man lang na tagasunod niya. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Kaya mga mahal, magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Ang tao, hindi baling wag maipit siya, paiipit niya ang kapwa niya. Dahil takot masaktan siya, bayaan niya na ang sarili niyang kapwa niya. Buhay po bang Diyos? Ngunit sa Ama, ngunit sa anak, Ama, isa lang ang layunin. Ang mag-ibigan kayo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Tuwirang kong tinuturan, naaaliw ba ang puso mo? Pasalamat ka. Anong uri ang pagkaaliw ang nasa sayo? Naaliw ka ba sa pera? Naaliw ka ba sa bagay? Naaliw ka ba sa dinulot ng kapatid mo o ng kapwa mo? O naaliw ka ba dahil ang Diyos ay naramdaman mo? Dahil ko bang Diyos? Napayapa raw ang isip niya. Ano ang dahilan? Dahil ba nang wala kang salapi, iniisip mo ang salapi, nagkaroon ka? Dahil ba nang ang anak mo ay nag-aaral, iniisip mo kung paano makapag-aaral siya, nakatapos na, napatag ka? Dahil ba ang asawa mo ay lasinggero, nagbago na, hindi na siya lasinggero, napatag ka na ba? Tandaan nyo mga mahal ko, kahit lahat ng hinihiling nyo na ibibigay ng Ama, araw-araw may kailangan pa rin kayo sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, upang malubos ang kalooban mo at ang paghahari ng Ama sa iyo, namnamin mo tintimin ang kalooban niya tulad ng ulan. Buhay po ba ang Diyos? Ang ulan na malakas, nararamdaman mo. Kung ambon lang yan, hindi yan maaanggihan. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit nang dahil malakas, pati dito pumapasok. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang katotohanan, kaya pinaulan ng Ama upang maging halimbawa sa inyo. Kung mahina ang espiritu sa iyo, nasa tenga lang. Kung mahina ang espiritu sa katawan mo, nasa isip lang. Kung mahina ang espiritu sa iyo, sa bibig lang. Subalit kung damad-dama mo at malakas na nakapasok ang espiritong banal sa iyo, buong katauhan mo, laganap ang pandama mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan, itong aking tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Tao, tandaan mo, saan ka man tumulo, saan ka man magpunta, saan ka man umalis, saan ka man dumating, tandaan mo, daratalang takda, walang ibang maghahari, kundi ang Diyos na dakila. Kaya, ngayon pa lamang paghariin mo na siya sa puso mo, panibabayin mo na siya sa isip mo,
tanggapin mo na sa buong katauhan mo nang ngayon pa lamang. Madama mo na at may magagawa